Okay? So, in 2 Timothy chapter 3, the last this nga iyang gisaguton, muna kung mamutaan na ta, you must continue in the things which you have learned para asa. Nganong kailangan man imo ipadayon? Nganong imong kuptan? Why you need to abide? It's because there is disapproved workers. Kung imo lang tao na mga bersikulo, they are disapproved workers. Next, there is dangerous man. Disapproved character. Pero kung ano lang tao, majority ang gisbutan sa last perilous time shall come, ang gisbutan is more on the character. Kinaiya sa mga tao ni ining atuwa nga panahon karon. Example lang, naalam mo ni karon ang ginatawag nato nga mga anak disobedience to parents. Nanabaling unthankful, nanabaling disobedience, nanabaling unholy. Nanabaling kanang ginaingon nato karon nga lovers of pleasures more than lovers of God. Nanabaling. So diyan nato makita karon nga sa atong panahon nagka-deteriorate na ang kalibutan. They love their own selves more than loving God. So not only disapproved character, but also the seducing spirit and the doctrines of the devils. And lastly, the apostasy. Ang ideya, apostasy turning away from the faith, which is the doctrine coming from Paul. If you have received now the message of the grace of God, din mabot ang parang bumalik na po ka, you are one of those apostasy. Kaya nakibalo na ka sa kamaturan ba? That I am saved by grace through faith alone. Na bumalik na po ka sa, pero di man iniigo, iniibuhat ni Jesus sa akong kinabuhi. It needs to be done according to what I can do, not what Christ can do. So, balik, bibiyak ka sa saman. Pagtuo. There will be hardship and sometimes persecutions as you follow the Lord. So, usaya ang mga tao nga ni, ipasigurado gini Pablo, isa which I've been assured of. Imo nang nakatunan, imo nang nasabtan, pero gusto ni Pablo nga i-remind si Batan-ong Timoteo. Kaya bisan kita ang ato ang stock knowledge o ang ato ang nagklasita, pero ato masabtan, pila lang kaoras sa God? Karon nakakataon ka, nalipay ka, kinakibalo ka sa mga new nga mga terms, mga bagong nakatunan, pero ikagarantiya ba nato nga next week nagpabilin pa sa ato una-una? So, posible nga dili na. Siguro kung mutana ko sa inyo, usa may topic ni Pastor Aplon nga itong last Sunday. O nga na, di ba? Evident kayo siya, nga dili ikagarantiya nga atong ma-maintain, mapabilin ang atong nakatunan. O, dili siya no? So to, about discipline. O, nakalimot naman no? So, yan, example lang siya na pamatuon nga, kailangan siya nga iklaro, ipahinungdom. From the word I've been assured of, this puts the idea to the past tense. Kaya naman, na. Pero si Pablo gusto lang ipasigurado niya, aron mahinungdoman ni Timoteo. So, knowing from whom you have learned it. So, usa din sa ka-importante, kada bitang knowing from whom you have learned. Nahanap, unpak na sa mga bersikulo. Ato lang taon kung asa ka nakapunit, ani nga mao nga learnings. Ino si Pablo, hinumdumi, dis ika nakakaton. Sa ako ka nakakaton. So, Paul here refers to his own influence. So, sabi ng mga influence siya. Paul lead him to Christ. So, next, Paul gave him ministry opportunity. Next, Paul taught him by both words and examples. And last, Paul guided and mentored him in the midst of ministry. So, we have 3 E's now na itong pag-ahisgutan. Although, pag-ingon niya, which have learned, usap na mga butanga nga iyahang nakatunan. 9 kabuok ang iyahang nakatunan. Una sa to, sa verse 10, ingon siya, but thou hast fully known my doctrine, ano pa? Manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, and afflictions. There are 9.
So kung ato isang taksa-taksaon karon, pag ina, but thou hast fallen noon, o pag ina siya, but thou hast learned from me, disod kayo pag humanato kang maglawa, kay 9 man kabuok. Kung atong i-details yun. But this morning, ato siyang i-categorize na to into 3 lang. O tulo lang, ato lang siyang i-categorize into 3. And that begins with letter E. Okay? Pagdali na kayo mahimduman. So number 1, kinang ginatawag niya o by essential. So kung atong lang tawon, sa 9 kabuok, essential ng tanan. Tama ba? Kanamingon tawag manner of life, kanamingon tawag persecution, kanamingon tawag purpose. Maisip na nato siya, essential in Christian life. Pero atong kuhaw ng pinaka essential. So ang essential natong natawon niya isa ng doctrine, faith, and love. Okay? So, from the word love, essential dili. Na, way mag-exist karon kung dili siya, essential. O, nga nung ako ban, dili dawas part man. Kaya nakita nila ang pagka-essential sa gugma. So, kung essentials means absolutely necessary. Extremely important. Walang ingon dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, o sa tuwang dimension ng tulo kabutang, faith, hope, and love. These 3, but the greatest of these, man, love. It means love is essential. For example, given niya po sa Hebrews, for without faith, it is impossible to please God. So it means faith is essential. Doctrine. Essential or not? Pinaka-essential. Nga itong lantawon. Tingnan naman, we have faith from Genesis to Revelations. Love, gisgutan from Genesis to Revelations. Pero ang pinaka-importante is ang doctrine. Tingnan naman, if we talk about doctrine, ang pagtuo, asa man mo gipahimutang. Nakita ninyo? What is the object of your faith? Kaya pwede man mayroon ka, my object of my faith is animal sacrifice just to atone my sin. Tinuod na o dili? Tinuod. Yun naman gisgutan sa Old Testament. But our true object of faith nowadays is Jesus as the Lamb of God. Nakita ninyo? That is doctrine. So ako siyang i-details, kumisgot na about the essential. Okay? So it all began with Timothy catching false doctrine. The reason Paul lived the way he lived was because he believed certain things. Ganahan ba mo muhimo o ganang dili mo sure? Murag di kita ganahan, no? Murag mo'y lumi. But if you believe and you sure about things, ganahan ka mo pa dayon. What nagihimo ni Pablo? It all began with Paul's catching false doctrine. The reason Paul lived the way he lived was because he believed certain things. Why you involved in the ministry until now? It's because there is so-called certain things. Mingon siya sa 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved, be steadfast, immovable, always abound in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So he is certain that after all these things, I have a reward. So you have a reward when you involve anything you want. Especially kung katong skills gid mo. Kaya naman, at the end of the day, you have a reward. So kung maghisgot po about gospel, medyo bugat siya. Kaya naman, maunay ipamusga ni Pablo kung maghisgot about the doctrine of salvations. Muna may sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 until 4, sa ato lang imubo lang, we are confident, I say, and willing, in 2 Corinthians chapter 5, verse 4, yun siya, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. He is certain. Nga bisan mo biya daw kuno siya ni ining kaning lawasa, I am certain that I am in the Lord. Next, ingon siya, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have the same, and wherein
ye stand, imong gikuptan, unless, ingon siya, you believe in vain. Muna siya nga, ang akong nadawat, maura po inyong nadawat. Pero kung dili ninyo tarungon dili tinuod ang inyong pagtuo, mahimo nga dili mo certain, unlike me. So kung ingon siya, pag niya sa Galatians chapter 1 verse 8, but though we or an angels from heaven preach any other gospel unto you than the which ye have received unto you, let him be accursed. Ako, anghel, di ba? Kung magwali, lahi sa among ginawali, let him accursed. Why? Because he is certain about the revelation coming from Jesus Christ. Nga manubag yun siya. Manubag yung kitang tanan, nga sadyang nakakaton ta sa kamatuuran, nga lahi na atong wali. So, dili na siya lin. You know? Ingon si Pablo, but do kami o ang mga anghel nga magwali, sukuhi sa among ginawali, let him be accursed. So, ingan, hinod kayo ng certain ka sa mga butang. So, what we believe will determine how we live. Again, what we believe will determine how we live. Kung yung tag, say by grace, we must live by grace. Pero inusahan, kita mo sa man. Diba? What we believe will determine how we live. Kung yung tag, I believe what true intentions of the grace of God from me, dapat makinabuhi bigay kayo sa grasya. Pero say, kung makita, diligay o yung sa grasya, murag lahi. Kaya naman, what we believe will determine how we live. So, being saved is not a license to sin. Kung sa'yo magunahuna manggod ang mga Grace believer, ang Grace movement, luwas sila. Dili na mawala ilang kaluwasan. Munang, pwede na sila maghimo og mga sala. But then, agad si Pablo wala magtudlo nga maghimo kag sala. Ito mo ikaw, luwas. But the truth, when you are saved, you must live according to the message of grace. O pinag-inamitan na ang tanang balaod, isa din, nausa sa usa ka pulong nga gugma. Kung tinuod ka ng gugma, di ka mohimo sa pangawat. Kung tinuod ka ng gugma, dili ka makahimo sa pangita og lain, ngay pulos sa imong asawa. Mao nagisgutan sa balaod. O, pero si Pablo, dituman sa usa ka pulong nga mao ang gugma. So, importante yun kung mag-hisgot ang essential. Tingnan naman, di na tayo mag-hisgot about doctrines because doctrines will divide. Tinoon? So, we're talking about Apostle Paul, the only apostles in the Gentiles. But the message and the good news is that through the death of Jesus Christ, whether Jew or Gentiles will be one. May nakatindot sa una kita, kung tinapil, only the Israel naman na siya. Again, oftentimes, may mahita po mga God, doctrines divides. There's no need to talk about doctrine. There's a need to talk about only love. Okay pa mo, ana? No? Usay, ingana mo ginano? Pero kung may manggutag, ato lang i-prevail ang gugma, walay doktrinahay. Importante, mag-usa ta. Mawala po ta sa passing, naman. Mawala ang ideya sa about be cautious. Nagisgutan ni Pablo. Huwag na nang, in the last days, yung gisgutan, but you fully know my doctrine. Importante kayo ang doctrine. So, ang nahita po lang, usay, magunahon ang magugtan, nga, asmaay na lang na mag-usutan, pinaagis sa ni gugma kay, kuan pa, magkahiusap pa ta diha. O, so, sahay, mawala ta sa pinaka-importante nga butang, nga mauwi ato ang hisgutan. Pero nakalimot ta. Usagi, nakalimtan sa nga tao kung ang ato ang focus is all about love without doctrines na. Usagi, mahita po mga igsuon ko. No? So, mahita po, nakalimot ta. Pero ato na sa hisgutan. Okay? So, ingon siya, it is essential that the believer not only what he believes, but also why he believes. Dapat kayo ta sa atong reason. Dapat kayo ta sa atong motives. Why we are here. Why we worship God.
Why until now, nagpagamit pa ka diya sa kuluhaton? Why until now, murag usay, murag luod ka? Kay murag feel mo ikaw ra. Pero nga nga tuloy pa dahil magyapon ka? Because you know the reason. You do this not because of men, but you do this, it's because of God. Mao na atong gilantaw nga pinaka-importante, no? Kaya kung mawala ta sa passing, murag ma-discourage kita sa atuan, kinabuhi naman nakalimot ta ang essential why we believe. So, God is not more on interested what, but He is more on focus why. So, kung makutana po sa inyo, kaninong ka lumalaban? Oo, naingana mo na, di ba? Bumangon, no? Okay na, basta yung bago na. So, dapat nakaibalo ka, unsay imuhang reason nga nung milahutay ka. Nga nung bisag nasakitan ka, milahutay yapon ka. Kaya tungod, kaibalo ka. No? So, nga na, kung pamutan-unta mo, does doctrine, faith, love really matters? Ito na, usahon ang tanan. Does doctrine, faith, love really matters? Matter? Matter. Doctrine matters. So, unity at the expense of sound doctrine is unacceptable. Malikon ako, no? Doctrine matters. So, unity at the expense of sound doctrine is unacceptable. Ayaw gid ibaylo. Ayaw gid ibaylo mga igsoon ko. Muna, usahay lang, nahuna na kita ng importante na lang tungugmahay lang. Wala na hisgutay mga bukat. Kung kamo daw mga magtiayon, kung sanay ka ng gugma lang yun, bisag kay balok kang sayop, di mo siya sanay. Di mo siya padlong mo, di mo siya i-correct. Mas importante, why bukot, peaceful yun. No, inganin na siya mga igsoon. Okay? We all know the Lord Jesus Christ is a God of love. But don't forget, He is also a just and holy God. He is fair, and He will not permit error to remain unpunished. His justice will always enforce His righteousness. Don't forget that the character of Jesus, or the character of God, is not only He is love. He is also holy. He is righteous. That's why He will impose what is right. Lagi punishment, lagi kapainan sa mga tao nga pa nakakapot sa mao nga pagkamatarong. So if you are not saved, then expect sa dapit nga kasakitan. Kung naa ka sa Dios, nagkaangkol ka relasyon sa Dios, expect nga naa ka sa dapit nga naa ang Dios. So nga na, be aware, be aware, be aware. Mabinantayon kita mga igsoon ko naman, Paul is always reminding us, especially to Paul in his journey as a pastor at Ephesus. Beware, beware, beware. So muna gingon niya sa versikulo Pilipos. So there must be good doctrine and bad doctrine. Kaya wala na pulos kung dili siya mag-remind kung puro sa good doctrine. Again, there must be good doctrine and bad doctrine. Wala man sa atong kanang slide karon. I'll be reading only. Okay? In 1 Timothy chapter 4. Okay, ani ha? 1 Timothy chapter 4. Verse 1. Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of devils. So it means there is a bad doctrine. Some Christian, so daw, mas muduol na sila sa mga dili tinuod nga pagtuluan. So, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So, ingat atong ginantaw. Muna, sa Philippians chapter 3, verse 1 to 3,
Ingon siya, the Apostle Paul used the word beware. Again, so ingon siya sa mga bersikulo, finally, brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you. To me indeed is not grievous, but for you it is safe. Dili lalim ang panahon ni Pablo naman. He is in prison at this time at Rome. Pero naningkamot siya og sulat para sa mga taga-Pilipos because nakita niya ang pagka-importante nga naay mga dili sakto nga pagtulunan. But still, bisan nasa sa kulungan, nakahibog yapon sa pagka malipayon. Maningon siya, same things to you to me indeed is not grievous, but for you it is said. He is more concerned than himself. Bisag na siya sa kulungan. Concerned siya sa gawas. Pero, don't worry, naman, si Pablo, bisag na siya sa prisuhan, nagmalipayon yapon siya niya sa Ginoo. In verse 2, siya, beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision. Magbantay. So, kining dogs, actually, unang-una, para sa magini siya. Kinsa magini sila? Kuya mo nino, pagbantay gino kung nakabutang bitaw sa door sa inyong mga silingan, beware of dogs, ay na lang mo pag... Klaro naman ginanaan na. No? Tapos beware of saman. Dagan po mga pakapin ang uban, beware of my wife or beware of my dagan-anak. So, ay naman kumpiyansa. Kaya naman na. So, the dogs here is not katong mapit sa mga tao. So, during sa panahon sa Israelita, ang kaning mga dogs is a wild dogs. Walay tag-iya. Bisag sa ilahang sa man, they will bark and snapping to the Jewish people. Tatagaw. And this dog also gitawag silang mga hugaw. So mula panahon ng ang Jews, ang mga Hudiyo, nakita nila nga ang karakter sa mga hintil susama sa mga ero. That's why the Gentiles was called the dogs. So we are the Gentiles. At ubangan sa mga Hudiyo, mga ero lang ta nila. No? So, beware of evil workers. So, kinis na verse 2, nag-refer lang niya sa usa. Naghisgot siya about the Judaizer teachers, which is the false teachers during the time of Apostle Paul. Nakita mo, nga nabali. Kaya naman, kung ang mga Hudiyo kanyato, mo, sa kuwan pala mo, saya ng, lagi mo ka ng wow-wow ba, no? No, kusog kita mo kuwan sa ilaha, nabalik ka ron, ganyan naman, during sa time ni Pablo sa niyang nagwali sa may tagol ning maayong balita sa grasya, ang nakita ko, ang mga Hudiyo na po, murang iro. Sila na po nagsigsamok-samok sa mga Gentiles. Wala siya yung beware of dogs. Beware of evil workers. Beware of the concision. Why? Ilang mang ipa si Garbo, ilang mang ipamugos nga mga hintil dapat musunod sa balaod. Ilang ipamugos na dapat ang mga hintil the word na concision, mutilation, tulion. Kung ano? So, kung ato ng taon, in legalistic term, because the Jew follow the law. Anahita po, kailangan yung ka mag-circumcise. Pero sa itubag ni Pablo in verse 3, for we are the circumcision. Kita nga mahintil, mao ang tinuod nga na circumcidahan niyo naman. In our days today, circumcision is not about flesh, but it's all about the change of heart. No? So mayroon siya, which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Because we are serving or worshiping God in the Spirit. So there's no need na magpa-circumcise ka para lang maluwas ka. We are already luwas. Sa niya katong gituwa sa Ginoong Kristo nga manluwas ato ang kinabuhi. So gina-impose yun sa mga Judaizer false teacher na kailangan din mo nga mo comply. Ilang din i-impose na dili na pwede sa panahon sa grasya. So, nga na ang nahitabo.
Muna, kung naimapugos ninyo mga laki nga magpatuloy, ayaw yun. Joke lang. Okay? So, like, kung nasa kayo in medical, kailangan mo po do. Pero, again, dili na ta, obliged nga magpaingana. Ano lang, pag medical lang yan to, okay na siya. Pero di na nisasari nga, ang manuwas ka, kailangan nyo kumusunod sa ikawalo ka adlaw, kailangan, yung naman nato, kailan nyo karon. Wag yan kung pili, wag yan mo kasunod sa bala, hindi naman, eat this man, sukat sa inyong pagkatao. Ano karon, kailan din nyo? Tayo na nakapin ko rin, okay? So, yung na, and have no confidence in the flesh. We are confident in worshiping God from of the Spirit. Okay? So, be aware tayo ng mga pagtulunan. Next is in Colossians chapter 2 verse 8, but ako lang sa basahon. Siya, beware lest any man spoil you through philosophy and vain descent, after the traditions of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Nag-exist ba sila karong panahon na? Still na ba? Yes, na. Okay? So, don't worry na naman, kung na-overcome ni Timothy, overcome po sa atuhan. Okay? So, the Apostle Paul, nagsulat sa alang sa matag usa na mahimo kitang pinandayon sa atuang kinabuhi. So I will give you only some essential things kung mag-istud kita ba essential. So some essential things in Pauline epistles. Usa ka book lang. Although daghan man siya ang kanang essential na gisgutan ni Paul. Ano man, si Paul is a separate of the 12 apostles. So the 12 apostles is during the earthly ministry of Jesus Christ, while Apostle Paul is during the heavenly ministry of Jesus Christ. Okay. Go. Some essential in Pauline epistles. This is it. In Philippians chapter 4, verse 4 to 6. There is one body and one spirit, even as ye are called in one hope. Next, verse 5. One Lord, one faith, one baptism, and one God. So, uno ang gisgutan. Pero daghan kayang gisgutan ni Pablo. Pero kana na ang balik sa verse 4. Ingon sa verse 4, there is one body. Kaman, nakabasa ba mo, nakadungog pa mo during sa 12 apostles about the one body? Never mo nga makabasa na. Nga naman, the one body is referring to one church. And that is, the church is the body of Christ. And composed about the Jew and the Gentiles who become one. Wala na sa giskutan sa 12 apostles, bisan sa Moses, wala na sa giskutan. Only the epistles of Apostle Paul. Next, one spirit. Hinumduman na to, the Spirit is the witness. The Spirit is the one who baptized us. Not about, there is no man. Why aiming to sa water? So, may one Spirit. Ang baptizer is the Holy Spirit. Anong para sa man? Para may sakop ka diya sa one body. Ako na to. So, medyo, I'm not going to details. Okay, naman tayo sa ni 101, 102, naman na siya dito ang details. Okay? So, even as ye are called in one hope, interrelated kayong tanan na naman. So, if you are in one body, if you are baptized by the done by the Holy Spirit into one body, you have now one hope. Usa ka paglaom. But actually, the Bible is naigisbutan to hope. Pero isa gingon niya, one hope. Nga naman, he is referring to the doctrine coming from the message of Paul. One hope is referring to heaven. Another hope is referring to the 1,000 years kingdom. Katungwali sa 12 apostles. So, pag one hope, he is referring to my message. Okay? So, tanan nga nasakop sa one body, tanan makaangkol ng one hope, which is in heaven. Pero, ano saan mahitabo? Ang one heaven, ang pag-ato sa langit, yun sita, sa parang matay, pwede. Pero, our hope is the rapture. Caught up. Pagkuha, pagsakgaw. Gikan sa bos pa, saka. So, it means, that rapture is different from second coming. Ang second coming, Jesus will, kanang mukha niya sa yuta mo tuno. To reign 1,000 years, kingdom. That's the different thing. Ano naman, ang rapture, Jesus is only at the air. Igon niya sa gawon. But ang second coming, Jesus Christ, timuorigin siya sa kalibutan ang maghari.
Okay? So, one body, one spirit, and one hope. Next, in verse 5, one Lord. Matingala ta, why is it there's one Lord, one God na sa usa ka bersikulo? One Lord speaks about God the Son. And one God, klaro, speaks about God the Father. So, walang problema. One faith. So, our one faith must be in saman. Related siya sa gisgotan sa previous nga verse. And then last is one baptism. By the way, my brethren, there is 12 kinds of baptism in the Bible. When you heard the word baptism, dilibot pasabot, water niya na siya. Okay? So, ang one baptism, ang hisgotan ni Pablo, walay kalabutan sa water baptism. It is a baptism done by the Holy Spirit into one body. So, muna siya gisgutan ni Pablo. Muna kung ato masal sa 1 Corinthians chapter 1, verse 17, nun siya, wala kong ipadala ni Ginoong si Kristo alang sa pagbautismo, kundi ipadala ako alang sa pagwali sa maayong balita. Kasi may balita that Jesus died, buried, and rose again in the third day. So, that's the essential nga atong ilantaw. Pero pipila lang na sa ato ang taklit nga atong gisgutan. Sige? Next. Okay, Paul is a wise master builder, the chief architect. The ascended Lord Jesus Christ gave him the blueprints of what he is doing today. So kung dili ta masakto pagkuha ng ato ang pagpahaom, kung asa kita bilong, mahimo nga huyang gid ang ato ang gistuhanon nga pag kinabuhi. Okay? So dili nga kayo sa nato ingon nga tason nga butang. Ako lang ipakita sa inyo ha ang and if we do not rightly divide the word of truth, we will not recognize Paul's special apostleship and ministry to us. Kailangan na ito i-practice ang rightly divide the word of truth. Kaya saktong pagbahin-bahin, may ginaman, dilitan ng sulti sa Biblia, i-address para sa imuha. Managingon niya, the entire Bible is written for us, but not every verse is addressed to us. Sa lain na pagkasulti, mingon siya, all scripture is profitable, but not every passages is for our participations or obedience. Nga naman na siya. No, nga naman, isod po kayong ang isaaran sa Abraham na makaanak, edad 80, na ikaw mula kong pugad. Kadiliban ito para imuha. Di ba? Isod po kayo karon maghimutag arka, kaya ibantog lang sa ubang lugar, pwede na pag-iwa. Na, ligurado ka, magtukod ka, o saan abgin mo kag arka po. O, dili po na pwede. Dapat mo na siya mag-right, di ba? Hindi naman dili na nisulat verses i-address sa imuha. Okay? Kinalasan ko don't worry if di na ako ma-details ang tanan. And then, mabot ang tayo nga, ma-details na gyapon na kumuagi o sa itong sa niyong 101 or mga ngana. Okay, so, ako na ipakita sa inyo ang kabuuan. So, okay, in Paul's epistles alone, we find our doctrine, duty, walk, and destiny. Outside of Roman to Philemon, we find Israel's doctrine, duty, walk, and destiny. Naagya po ni sila kang gitawag na to o kanang sani, walk of life, destiny. Naagya po ni siya. Naagya po yung kapaingnan. Pero ano yung naman, naagya niya pong kahihian ang 12 apostles o ang 1 apostles. So, ako ipakita sa inyo diri ang ato ang sani, last nga slide for essential. Okay, on na lang. Okay? So, makita na ba sa tanan? Okay. Manifested, there's a great difference between which was spoken by the mouth of the holiest prophets since the world began and that which was kept secret since the world began. Essential dili? Essential na naman. Look at the difference. Ano daw? There is a great difference when we heard since the world began and that which was kept secret since the world began. In your own thought, did you see the difference? Ngayon siya, ang difference sa pastor, na ay word na keep secret. Buhat pasagot, the prophets speak according sa ilhang existence, ngananas na sa kalibutan. But the dispensation of the grace of God, sa wa pamatok ng kalibutan, naanadaan. Buha? So naanadaan. So that's a big difference sa wali ni Pablo. Muna kung ato ng tawon,
In Luke 1 chapter 1, kanin sulod, mo ni ang mga, kung sa'y gisulti mga panalagna, sumala na siya sa gisulti sa Dios pinaagi sa mga balaang propeta. So kung sinita mo sa Matthew, Mark, Luke, John, and Acts chapter 1 until 8, nakahibalo ng daan ang mga propeta. It's all about the fulfillment in Matthew, Mark, Luke, John. Fulfillment na siya sa kipanghisgutan sa mga propeta. Even in Acts chapter 2, during the Pentecost, gisgutan naghapon na siya sa mga propeta. Ang pagkonsult sa Balang Espiritu, gisgutan naghapon na siya sa propeta. Until the time of chapter 2, yapon gisgutan yapon niya ang church, which is the continuations of the Messianic Church, katulad ng during ng Peter chapter 2. Pero si Pablo wala pa nalawas ana. Muna pag ito sa Acts chapter 3, Acts verse 21 to 24, gisgutan is ang unsay naa sa mga propeta. Pero ang wali ni Pablo is not based on the prophets. Nga naman, keep secret since the world began. So kailangan magtuon ta yun sa mga esensyal nga buta nga giwali ni Pablo from Philemon to from Romans to Philemon. Kaya naman, kung di masabtan ito ang pagtuon sa Bible, murag mag-mix. Puros apply dito, pero di nila i-address para sa atua. Okay, so, atong biyaan. Kasi ito yung number 1 nga by essential. Number 2, by experience. Wala itong iskutan karon, no? So, sa 9 kabuok, nakuha naman ito itong love, ganina, doctrine, faith. Kung mag-iskutan by experience, kung saan na siya? Long sufferings, persecutions, afflictions, muna ang atong mga nakuha na experience. Okay? So, nindot na siya. Inot pa na siya mga kulungan, mga tili, no? Parihin ninyo, nindot pa na sa sufferings, persecutions, afflictions. Mura mag, di tayo nahalala, no? But, okay, ako lang ipakita sa inyo, Okay, Paul's boasting about the sufferings and his discourse concerning the false teachers. Okay? Ako lang basahon ang maong bersikulo in 2 Corinthians chapter 11 verse 24 to 28. 5 times I received from the Jew the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. I have been constantly on the move. I had been in dangers from the rivers, in dangers from the bandits, in dangers from my fellow Jews, in dangers from the Gentiles, in dangers in the city, in dangers in the country, in dangers at the sea, and in the dangers from the false believers. Grabe experiences, no? Countless grabe naman nga experiences. Verse sa next. Verse 27, I have labored and toiled and have often gone without sleep. Kaning mga online sanin kanang katrabaho mga online pero wala ginisang unsay feeling nga nabay tulog. Kailangan rin matulog kung gabi adlaw, no? Sayang ang adlaw himo pang gabi pero di ka po nimo makuha ang needed nga time para sa rest, no? So I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. Verse 28, besides everything else, I face daily the pressures of my concern for all the churches. Para sa ang tanan niyang papangabudlay, para sa ang iyang mga kasinatian, para sa mga churches. Wala niya gibali iyang kagalingon. Kung unsa iyang dangatan, ang iya unsay madawat na benepisyo sa mga kasibihanan kung naa siya. It's because there is dagdagan kayong mga false teachers in his time. So, dili siya lalim. So, persecutions and afflictions, Timothy also quote this from Paul. We might think that the person who lives their life with the right doctrine, with the right manner of life purpose, unsa daw? Una-una nga, beloved and accepted by everyone. But, they are not. Paul received revelation coming from Jesus Christ. Kung mo naon, dawat, accepted din siya, isang kinsa ng mga tao. Kaya naman, it is coming from the Lord Jesus Christ. Pero dili dahil nga nakasayon ng kinabuhi.
Muna siya ka, bisan ikaw Kristohanon, bisan ikaw leaders, bisan ikaw pastor, dili mo pasabot nga accepted ka sa tanan. Because you will never to please everyone. Sa dili tanan nimo please. Ingana mo na sa, bisan sa practical nga kinabuhi, dili nimo please ang tanan. Pero man bisan si Pablo, apostle siya, pero di mo pasabot nga accepted siya. Mura sa atong Kristohan, mga kinabuhi din sa nalin, pero ato yung paniwawan. So, sa atong karon nga panahon, in our day, Christians are being persecuted all over the world. Kung mag-discuss about in China, in Muslim world, and even in Russia, sa initabo, kini mga dapit were strong anti-missionary. Sa gibuhat nila, di pass a law nga nahimo nga granted. So that is why sa ubang mga lugar, luway dyan kayo, tortured, sunog. Usa pa na yung mga experience sa mga missionary sa ano, luway kayo? Grabe, ana lang. Unang, pasalamat na lang ta sa Pilipinas. Grabe na ito ka, kuhan na open. Bisan pa nagpadulong na riya sa eskwelahan mga estudyante. Maglibot mo sa iligan sa katuyugan. Bisan pa inyong iilok ang Biblia. Wadjoy mo, ang bato ni mo riya, no? Wadjoy. Tingnan na takakuhan rin kanindot riya. Natala daw, kisa na-practice karon nga giilok ang Bible. May tanong parang, ay sa pastor ay kinaraan, ano na yung mga nanabay sa sipon ron, di na ba kailangan isuksok sa ilok? Okay po. Kaya sa unang panahon, layo, ibaklew yan, ilok ron yun, no? Sige, pinawin ako ng biyaan. Okay, so, di ilalim ang kinabuhi yun. So, in our time, dili yung kasama sa experience ni Paul gisgutan ka ganina na 3 times, 5 times, may kaon, may tulog, no? Sa ato karong panahon, sa muda, and we can socially face persecutions today. Sa unsa man, no? Sa kuan. So, pwede po natin punta na to in social media. Sa simple lang na siya, pero feeling mo marapog ka kuan. Huwag di ka katulog. Ako man dili padung-dunggan. Sa dili ko dito. So, pwede na siya nga maisip din nga sa atong panahon karon dili na gid sama. Labi na kung diskuta din sa Pilipinas. Pero emotionally, we are persecuted. We are depressed emotionally. At hindi na siya malit yan. No one exempted to experience that way. No? Wala mo ato ng taon ko sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Okay, usahin ko sa verse 12, yea, and all will live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions. So that's the reality. No? So Paul uses pain to help others. The more you suffer for others, the more you become like Jesus. He suffered for our benefits. How about you? Are you willing to suffer for the benefits of others? No? Si Pablo, kaya yan yung naghihimo. Muna yun siya, for the churches. So yan naghihimo para sa tanan. So the more you experience in life, my beloved, this life, the more you acquire knowledge. And you become more valuable. Again, when you experience something nga imuhang naagian, so daw, you will become more valuable. Kabantay mo nga nung experience importante, bisan pa na nakahuman ka eskwela, ka-graduate ka, board passer ka, pero matingala ka, anong bigyan kong kakasunod siya, namatay na ka. Kasi makalagot, di ba? Bakit yung graduate, makayawan ang experience. Kabantay mo, anak. Bis nalipay na si mama, si papa. Karon di ka po kasunod na naman. Experiences, grabe ka, bililhon. Bibilin ka dinilalim. So, sa asa ka company, tingalan lang ka, nga bago pagi kang graduate, pero pangayon na yun ka. So, di ka po magkasunod ng trabaho. So, magaginot na kita ginag, may alam na kita maka-experience, makadawat ang certificate, bahala na lang ang swilo, inganira, tanti na experience. No? Kaya naman, bililhon ang experience. So, ingalan na siya. So, the more nga, mahimo kang bililhon. But don't forget, in God's ministry, He qualified the unqualified. He called the uncalled. Even you are inexperienced, muna iyon, ang pagtawag sa Diyos, lahi sa pagtawag sa tao. Usay ang standard mo sa tao, mauni para madawat ka sa ako ang kumpanya. Pero ang Diyos usahay din siya magtagad-anak.
ang gitagad sa Dios usahay ang atong pagka-willingness sa ato ang kasingkas. Excuse me, bro. Alam ko. Salamat sa buting baptism, no? Joke lang, okay? So, ingani. So daw, ang pagtawag sa Diyos, di susama sa pagtawag sa tao. Kaya ang tao, taas kayo set of standard. Nang standard sa Ginoo. Kabantay mo pagtawag ni Ginoo sa 12 ka disipulo, luoy man tuuban. Pero nag-qualify sila di sa ministry sa Dios. So inga na ang atoang kinabuhi usahay, murag dili masabtan, pero ato lang yung sabton ang kabuton sa Ginoo. God is always more interested in why you do than what you do. When you forget your reason why, that's the time you will quit from the race. So, bahala na lang kung nag-antos na karon, no? Yung nagkristohanan. Because that's the reality. Don't forget your reason, your motive, why you do these things. Why you become useful to the ministry. It's because you know the reason. Nga para ni sa kaliyaan sa Ginoo, dili para sa kaliyaan sa tao. So, why would you suffer? Ako lang paspasan. So, mag-isip ba about experience? So, why do we suffer? Number 1, living in sin-cursed world. Nanataning po, hindi na siya mapugnan. Mauna gina siya. Ngayon, this creation, this earth is a fallen. It's the effect of sin comes from Adam and Eve. So, hindi na siya mapugnan. Muna sa realidad. Next, not only live in sin-cursed world, but also living through the consequences of mistakes. Ako, masayo. Kamo, masayo. So, tungkol sa mga sayo, kitang tanan, maangin. No? Maangin ang tanan. Okay? So, number 3, not only the consequences of sin, hinunggaman na to, what you sow is what you reap. And God is not mocked. God cannot be deceived. Muna na pag-anay kita sa unsay sayo. Number 3, living as Christians in the midst of unbelievers. So, muna siya nga kumato ng taon si Apostol Paul, ginatuluan yun niya ang paghimo sa mga Kristohanon sa pag-ampo sa atong pang-gobyerno. Kaya naman, loy kayo ang mga Kristohanon, kumabot ang time ang gobyerno, muimpos na sila sa pagbawal sa pagwalid, mahitungod sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Pwede nga mangita sila paagi, aron mas-silent ang tanan, aron wala tayong movement sa mga butang na iya sa Diyos. Pwede nga siya, naman, di na tumupog na, it's because they are unbeliever. Munang manikabot ta, karon mintas makahimo pa ta sa pagpasidungog, diya sa ato ang buhi nga Diyos. So in this, Christians can be threatened with imprisonment, fines, daghang nga butang nga pwede ta, nga ato ang ma-experience ni siya ng mga butanga. Okay? So, number 3, katapusan, by example. Number 1 nga yung sagot to, this by essential. Number 2, by example. By experience. And lastly, by example. Okay, so, isa man ang example, kanang manner of life. Our conduct. Our lifestyle. Dayon, purpose. So, muna itong gilantaw niya kanang example. So, learn from those who did right and emulate them. Again, learn from those who did right and emulate them. Suduga ang nabutang yun nga alang sa kayuhan, alang sa Diyos nga mahimaya siya sa ato ang kinabuhi. So, learn from those who did wrong and avoid their mistakes. Ngayon naman, we're talking about by examples. Ayaw suduga. Ang dili ayaw. Suduga ang nabutang nga maayo. So, Timothy quote Paul's manners of life and Timothy quote Paul's purpose. Okay, so muna siya. Ito na lang dugang next pa. Okay, so you have carefully followed. Because we're talking about examples. This is what made Timothy from the spirit of his age. He had carefully followed Paul's doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, perseverance, persecutions, and affliction. So, carefully followed. Sa pasabot na means that Paul did not merely teach Timothy these things in an academic sense. Nga naman, kung mag-isot ng academic sense, murag
wala kinindot nga relasyon ang, grabe ka, nindot ang relasyon sa estudyante o teacher. Lahi yun sa, kanabang mingon ka ng, Timothy, learn these things by carefully following Paul's example. This kind of Christianity is not only taught, it is also taught by saying it, live out in other people. Yan naman, it's more on imparting, it's more on pag-transfer sa information lang sa mga estudyante. Well, kung mag-discuss about discipleship, dili lang kay butang ta sa ato ang una-una, kung dili kung sa ang ato ang nabutang sa una na, atong gihimo siya into practice. So, muna siya, it is also taught, or muna yun siya nga, dili lang unta, diha lang sa pagpamulong, kung dili makita sa kinabuhi o mapasa ngadto sa uban. So, Paul was a man of God who faced countless difficulties and yet was able to rejoice in the Lord amidst of all his problems. His secret of joy in spite of trials lies in his great purpose in life. So, why you exist? Because you see your purpose. No? Nakita niyo ang purpose sa inyong buhi. So, ato lang taon ang kuan. By example, we can learn from his, number 1, Paul's strong desire. Alang kang Kristo. Murag lisod kayo sa atong panahon karon kanang ang pagkabuhi alang ni Kristo. Gusto na pagkabuhi alang kanako. Ano ang pilapilon man ko sa mga butang nga iya sa Ginoo? Nga mag-antos sa manita kong Kristohanon. Hinumduman nato ang pag-antos, wala exception. Christian ka or non-Christian. Dito ito kag-antos nga ikaw, Christian na. No? So, for to be to live is Christ and to die is gain. So, this is not what most people would say today. Where did people live apart from Christ? Ano naman, balik ko na ko, the one, or they have decided to live, it's about the money, about the pleasures, about riches, about fame. Wala sila ang pagkabuhi, dili ang Kristo, kundi ang pagkabuhi, alang kanako. Kaya dili kanako na ang kalayaan. Ako may pinaglaban no, ang kalayaan. But actually, true freedom is not about your ability to satisfy your interest, your needs. But true freedom comes from Jesus Christ.